Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 28, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Victoria Court, dito yan sa may MacArthur Highway. Wait lang. Dito yan sa may MacArthur Highway, Banana Road, Potrero, Malabon po yan. At dadalhin po natin sa may Funeraria Florencio sa may Malabon, General Luna Street, ibaba, Malabon po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Okay na ako. So, okay ko naman ito. Okay na. Okay na. Kapit na naman. Kapalitan ba rin? Kapalitan ba rin? Kapalitan ba rin? Ngayon, ano ba yan? Ngayon, ano ba yan? Ngayon mo.
Continue straight at this traffic light. Pinaghahandaan na ng pulis ang posibleng infiltration o yung paghalo ng mga grupong nagbabalak manggulo sa protesta kontra katiwalian sa linggo sa November 30 po yan. Sinabi po ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melenza Nartates Jr. na wala pang namomonitor na anumang banta kaugnay ng rally, pero pinaigting na ang intelligence monitoring para maiwasan ang anumang tangkang pagka-hijack sa mamayapang pagkilos. 15,000 pulis ang ipakakalat ng PNP sa Luneta Park, People Power Monument, at sa Shrine paligid ng Malacanang at iba pa para mapabilis na marespondihan ang anumang insidente. Samantala, kaugnay ng protesta ay patutupad ang gun ban sa buong Metro Manila simula mamayang 12:01 ng hating gabi hanggang 11:59 ng gabi sa Lunes po yan, December 1. Dahil po dito, mga tauhan lang ng PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na nakadeploy at nakauniforme ang paiintulutang magbitbit ng armas. Kontra naman ang ilang consumer, grupo at pambabatas na sapat ang halagang 500 piso para sa Noche Buena. Ayon sa ilang consumer, una nang sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque, nagkasya na ang budget ng 500 pesos para sa ham, macaroni salad at spaghetti sa Noche Buena. Tinawag namang insulto ng kilusang Mayo 1 ang pahayag ng DTI dahil napipilitan ang mga manggagawang magtitid at magtiis habang nagpapakasasaan nila sa pera ang ng bayan ng ilang opisyal. Para naman si Kabataan Party List Representative Rene Co ay tila hindi nararamdaman ng pamahalaan ang pagmahal ng mga bilihin dahil sa kickback na nakukuha sa mga proyekto. At asyado naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, saang planeta sasapat ang 500 piso? Habang sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percival Sandanya na hindi nagkasya sa 500 piso ang kahit simpleng spaghetti at keso, lalo na kung marami ang kakain. Good news mga kapamilya at kay Jeffrey Locsin, partner na nakikinig habang nagmamaneho. Mag-ingat ka, Jeffrey Locsin. Ito po, rollback sa preso ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista. Pagpasok po ng Disyembre, sa taya ng Department of Energy sa 4 na araw na kalakalan sa world market, aabot ng 3 piso kada litro ang rollback sa diesel at kerosene habang 30 centavos naman sa gasolina. Martes, kadalasang nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Jeff Caparas at Marlene Patiestro sa Reports. Kuha naman o tayo ng report mula sa ating mga radyo patrol. Duterte sa ICC. Palasyo, nire-respeto ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. Natanggihan ang apelan ni dating Pangulong Duterte para sa pansamantalang paglaya po nito. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol John Garner. Trato na mag-aay ng counter-affidavit dahil kung hindi lang natanggap ang kopya ng reklamo. Sa ikatlong preliminary investigation sa DOJ, nakapagsumili na rin ang kanilang kontra-salaysay ang mga respondent na humiling ng extension noong November 24. Kabilang sa mga reklamo laban sa kanila ang graft, surgery at malversation of public funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Brad DCNN. Maraming salamat sa Radyo Patrol, si Brad. Ay partner, nakikinig din sa atin si Attorney Erwin Aguilon ng Comelec, ha? Teka, ito, naitalang kaso po ng dengue sa Quezon City. Naku, iingat ka, Attorney Aguilon, ha? Mas marami ngayong taon ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division. Ang detalye po mula kay Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Cabron, go ahead.
Jeff at Marlene, umabot na sa 10,383 ang mga naiulat na kaso ng dengue sa Quezon City mula January 1 hanggang November 26, 2025. Sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mas mataas ito ng 44% kumpara sa dengue cases noong nakaraang taon sa parehong panahon. Umabot na rin sa 46 ang bilang ng mga nasawi sa dengue sa Quezon City ngayong taon. Inaalala na naman ng kapal na pamahalaan ng publiko na gawin ang lahat ng mga hakbang para makaiwas sa dengue gaya ng regular na search and destroy at clean up drives, pagsuot ng mga damit na may mahabang manggas, pantalon, paggamit ng mulapo sa pagtulog at paggamit ng insect repellent. Pinapayuhan din ang sino man na makararanas ng simptomas ng dengue gaya ng lagnat at mananakit ng ulo at saan na kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMS. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez, at sa ating mga Radyo Patrol. May nangyari, nakareport ang alas 6 a.m. Ayan po ang ating mga Radyo Patrol, ha? Aba, meron pa ba? Meron pa? Yung pala sinasabi ni partner Marlene. Aba, teka lang, may Steve pa ba? Kasama ba si Bert, yung Radyo Patrol, Bert. Yung pa pala si Steve. Akala ko tapos na. Yun na kasi nila, akala ko din hindi na. Ayun. O sige, partner, i-entry mo na. Ihabol natin si Bert. Baka magtapos si Bert. Go ahead, Bert. Samantala ang kapon dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, kumpiyansa na makukonsidera ito bilang state witness matapos ang ginawang restitution. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Yes, morning, Jeff. Iwala ang kampo ni dating DPWH sa District Engineer Henry Alcantara na makukonsidera ng Department of Justice na maging state witness ito. Ay si Attorney Emil Joven, legal counsel ni Alcantara, na sa pamamagitan ng pagbabalik nito ng paunang 110 million pesos na restitution ay magpapakita ito ng kahandaan ni Alcantara na tumulong sa ginagawang investigasyon. In 90 meters, turn right. Samantala, sa ikatlong preliminary investigation ngayong araw ay nagpaksa ang kampo ni Alcantara ng sulfur activated, ngunit tumanggi itong detalye ang nilalaman nito. Nagdagpa ni Attorney Joven, excited si Alcantara na maibalik ang mga pera na napispak nito para umano makatulong sa bayan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vertidos 6FM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Happy weekend, Bert Dizon. Sensya na, ha? Bert? Ayun na nga, oh. Nagtampo na. Tampo na. O, kasi- Hindi mo ako in-intro. Sasagutin tanong niyo. Radyo Patrol din naman ako. Hindi mo sa ina ng pinundutan Oo. ni partner. Iyamon na. Babawian na lang natin. Total matatapos naman na November. Continue straight in Anyway, this partner, traffic yung report ni Bert, ano? Oo. Yung kaugnay ng flash control, nakita ko. 110 billion Nakumpara ko tuloy yung lamesa ko eh. Wala, partner. Yung lakad pa lang nung lamesa ko, partner, hindi na kaya. Yung laman pa kaya pera. Kaya ng lamesa. Dito kaya sa palibot na Wala yan. kulang sa partner. Hindi ko kulang. Eh, bakit naman tayo magkakaroon ng gano'n, partner? Di ba? Bakit nga ba? Eh, parang... Laki, no? Pero ngayon ako nakakita ng gano'n. Ganun pala, no? Ganun palang karami. Ganun. Sa perspective ng iba, partner, mas lalaki ang mata mo. Pero sa iba, wala yan. Pero, Lang yan. oo, pero Ayun natin naman, partner, no? Ayun, no? Sa street, no? Grabe, patong-patong pa yun. Dalawang patong. Dalawang kapal. Siguro ilan yung tumpok na yun, no? Yung may ano eh, may tuwang pa eh, no? Sa tulog, pero 100 din. And there's more parts kasi ako sabi na sa 300 na million daw ang kabuuan ng halaga na ibabalik ni Engineer Henry Alcantara sa gobyerno. So, meron pa ang 190 million pesos na ating aabangan. Naisip ko tuloy
handa. Tapos ito pa. Baka, ayan, partner, ay makatulong na magamit ng well, di ba sa national special yan naman natin. Ano sabi ko? Ayos. O sige, dyan lamang po kayo ha. Saka kailangan gamutin yung daliri ni partner. Okay na, okay na. Babalik mo po ang squad report, pakalimu sa ilang paalala. Rated, katotohanan. Iimbestigahan yan sa Spot Report. Basta AM, TCMM. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambato mo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapas ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Branquiambao po, nag-reflex for Blemex. Ang batang lagundi is coming! Agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Blemex! TCMM. Numero 1 sa aksyon. Good morning, my dear class. Didiligan ko kayo para di kayo mag-iwan. Kasi, sorry di kita nakita. Nadiligan sa Pinoy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. Sa tulong ng tamang health information at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Nina Malasia, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang bagong Pilipino, pinasigla. Pinasigla sa TCMM. Pinasigla sa TCMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa TCMM Radio Patrol sa Istreta at TCMM Teleradyo. Magbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa TCMM, Radyo Patrol sa Istreta at TCMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa TCMM Radyo Patrol sa Istreta. Basta AM, TCMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Nagbabalik po, Spot Report sa oras na 8:32. Partner, ito na nga yung pinaghahandaan matagal na, di ba? In-announce na ito ng ilang mga grupo. Pinaghandaan na rin ng PNP. Anticipated na parang nagkaroon ng preview, partner, kumbaga practice, no? Yung September 21, ano? Ito, mauulit ulit ho sa November 13. Malakihan. Malakihan. Inaasahan ito ay dadaluhan ng mga nasa 300,000, ano? Ito na. Hindi naman na siguro yan. Nakausap natin kapakailan, partner, si Kiko D. Sila ay all systems go na, sabi nila. Tanongin naman natin sa NCRPO. Makakasama natin si Police Major Hazel Asilo. Hi ma'am, good evening po, sir. Kapalaspan, Berlin po, sir. Good evening po, Sir Ted and Ma'am Martin. At sa lahat, magandang gabi po. Okay ma'am, kamusta na ho ang preparations natin para ho sa linggo? Go ahead po, ma'am. Yes po, kanina po natapos yung ating final coordination meeting kasama yung ating ibang mga partner agencies at na-finalize natin na meron tayong 16,670 na personnel na ipapakalat sa buong Metro Manila. Kabilang dito ang 10,280 na NCRPO personnel at 6,292 na augmented naman mula sa Region 1, Region 3, 4A, PROCOR at sa iba't iba pang units ng PNP. So, meron na po tayong nakalatag na mga tao, yung ating mga hinira sa mga personnel is nagbabiyahe na po sila para by tomorrow evening, is nandito na po sila sa NCR para i
sponsor yung ating November 30 na Million Peso March Rally. Ma'am, may iba naman doon sinabi ho ni acting PNP Chief General Nartates na wala pa naman ho kayong namomonitor na banta. Pero ina-anticipate niyo ho ba o pinaghahandaan niyo yung posibleng infiltration na sinasabi, paghalo ng mga grupo ho ba na nagbabalak na manggulo na naman? Go ahead po. Yes po, although hindi natin kung sino gusto na sumama sila, pero kami naman ay nakaready kung sakali na merong mga sumali o mga mag-invest ng kanilang mga sarili doon sa ating mga magaganap na rally dito sa Ano naman nangyari dito? Bakit? sa Luneta kasi meron daw po doon na magtitipon-tipon. Kami naman po ay nakaready, meron tayong mga monitoring teams, nandiyan ang ating negotiating teams at may mga Kung may nilat pa rin, kapag ka nag-ano naman, na madalas na pag-uusap. dapat tinatapos nila agad eh. Major D-Markings po ito, no? From 15,000 deployment of personnel ng PNP, sinabi nyo, nagtatagal ito, tumaas sa 650 ang ringgit. So, ano pong reason po bakit nagkaroon ng adjustment sa dami ng mga ibang makalat na mag-test tayo sa marami ng areas ang ating na-verify kung saan magkakaroon sila ng mga pagtitipon. So, hindi lamang po dito sa area na, kumbaga hindi lang isang specific na lugar kasi po dito sa People Power Monument. May mga areas parang sa kaliwa, sa kanan, may mga ano sila, may mga sector sila. So, para po mas maayos, lahat ng areas na na-monitor natin na magkakaroon ng mga pagtitipon, ilalagyan din po natin ang personnel natin. Major, kanina napansin natin makatapos na ng final video with other law enforcement agency. And kanina lamang din po naglabas ng desisyon doon sa interim notice appeal ang ICC kaugnay po sa apela ng dating Pangulong Duterte. Kasama po ito, Major, sa mga ikinonsidera na magiging dahilan kung bakit nagkaroon ng adjustment sa deployment. Kasi baka mag-trigger ito doon sa ibang mga rallies na po na magkasagawa ng dito sa protesta. Hindi naman po, na-finalize natin yung bilang na yan bago pa ma-release yung bago pa nagkaroon ng announcement regarding sa interim review former President Duterte. So, kung meron man pong mga mangyayari, nakaantay naman po kami. Kaya, nag-isipin na lang natin na kung sakasakali kasi medyo may isang araw pa tayo na meron pang maaaring mangyari or may mga announcement na pwedeng maging reason para mas maraming tao ang magkita dito sa mga rallies natin ito. So, yun po yung reason kung bakit mas pinalihan na rin natin yung personnel. At para mas siguro tayo na yung ating mga paghahanda ay hindi naman kukulang. Mas mabuti ng sobra kaysa kulang. Ilang grupo na Major ay nakasecure ng permit para makapag-register? Sa amin po, ang may hawak lamang sa ng permit ay sa Quezon City sa People Power Monument. Isang grupo? Ilang grupo? Parang po, parang ano na po siya, consolidated na po siya. So, isang ano na po yan, isang grupo, isang permit para sa isang grupo ito na lahat sila ay pupunta ng People Power Monument. Yung sa Luneta, ma'am, ano po ang kanilang sa ngayon po, walang silang permit, pero ang rally kasi nila is nasa Freedom Park sa Iwasong Bonifacio, so hindi po nila kailangan ng permit. Oo, kasi mga alito no? Mga Freedom Parks yun eh. Pwede ka doon talaga magsagawa. Sa iba may mga special, kailangan mo mag-secure ng permit eh. Anyway, ma'am, ano po yung mga, sabihin na natin, binabanggit din naman ito, mga lesson learned na sinasabi nga natin mula doon sa September 21. Ay, apply na yung November 30. Go ahead, ma'am. So, ngayon po, para maiwasan natin yung nangyari nung September 21, mas maaga po at mas malawak ang ating deployment para noong nakaraang September 21, mas pag-iba yung barriers natin, mas marami ang mas active ang ating drone surveillance at mas ito ang ating coordination sa AFP, Kanisa, DOA, LGU, Traffic Bureau at organizers. So, meron po tayong tatlong security rings, improved crowd routing, buffer zones tayo, as well coordinated po yung ating ingress at exit. Ma'am, hindi naman sa pinabalikan medyo pero ano ba yun, ma'am? Parang yung nangyari ba noong September 21 ano yun, parang parang naniwala ba tayo sa sinasabi ng iba na mamaya pa ito talagang ipaparating. Ganun ba ang nangyari doon, ma'am? Hindi natin in-anticipate ng mga kabataan na mag-join ay masisira
mananakit, matutulog. So, hindi natin nila-expect mula sa kanila. Pero ang commendable naman partner, nahabol naman ang mga responsable. At in fact, ilan na nga ho ba ang nakasuhan na dyan? Parang nasa 200 pa yung pinagpapala nila. Kasi yung mastermind. Mastermind. Yung mga mastermind natin ay nakalubuyan pa natin silang ilahan kung sino talaga yung mga nag-unsok sa kanila. Kasi ang nagpunta lang doon, ang nagpakita lang talaga hindi yung mga inusukan, yung mga kabataan na nainganyo. Pero yung talagang mastermind, wala na. Iba yung Wala po tayo monitoring kung sila na nag-issuehan ng CIC ng ato. Pero may siguro ho kami ang sabihin niya na pwede niyo gamitin ang ating programa. Ano ho ang magagalaw ng trabaho niyo, mga nakikita yung napupunta ko sa linggo, ano ho mga dapat dalhin para ho hindi ho sila mahasing at kumbaga hindi na sila maharap. Di ba correct, ma'am? Yes po. So bago po yung aking paalala sa mga sumusunod, una-una po, nagpapaalala naman po sa mga mag-ingat po tayo sa mga inilalaganap na advisory, graphic, or voice clip na hindi po nagsagali sa SCRPO. Marami po nagpapakalat ng information para po magtulong ng tamang at lagi. Kasi po ang television channel, ang site po namin, meron po kami website na Facebook at Viber community sa Pagkay Tulay. Check po muna bago i-share ang mag-informasyon po ay pwede magtulong sa sikat, palis o kahit sa po ng takot sa ating mga kababayan. So, sa mga mag-learn po, magdala lang po tayo ng information na bag, ID at personal effects para iwasan po natin ang magsama sa mga aktibong grupo, manatiliin po natin ang disiplinan, magpapalagay po tayo sa mga marshals, at alamin po natin ang point ng saan ang mga pulis? Ba't hinahayaan lang sila? Ano ba yan? Napakaraming pulis sa Pilipinas. Makapagpahayag tayo ng ating mga sabi. Magpunta tayo ng association dahil magkakain tayo ng reklamo dahil nawalan si tayo. Galing po natin magdala ng face mask, yung face mask na pang health system sa kung bakit nag-face mask. Anong alam niya sa traffic? Yan. Maynila at umiwas po tayo sa mga lugar na nito. Kapag may nakita po kami ng nangyala, agad po report sa pinakamalapit na pulis o sa Go straight onto the edge Bago of the namin kayo bitawan, medyo Sa rush hour pa naman, Bernis pa naman, napakarami sasakyan. Tapos ganyan na. Nasa 107. Saan yung mga barangay officials din? Ba't sila pinapabayaan ng ganyan? At siyempre, kapag kami na-result sa mga Walang pakialam cases, din. partner, merong mga napapatawad. Rush hour, papayagan sila ng ganyan. Tapos wala man lang ano? Wala man lang kahit na barangay man lang. Pero dyan yung pulis mga nandiyan tutulog. wala po tayo exact sila ngayon sa hawak kung meron. Depende po kasi yan kung ano yung kanilang kaso, pero marami na po tayo na malinis. Lalo pa na ngayong sinabi natin na kanina sa ating press release regarding sa 90 units na ating active PSC na talagang ating integrity monitoring, yung ating internal testing. Kasi po ayaw naman natin na makita tayo ng mga tao na nagtutiko na nasa science tiwala na itinigil natin sila sa atin sa PSC. So, sinisiguro po namin na pag may kasalanan po, agad-agad po namin silang tingnan natin inaalis ng servisyo para hindi na po gayahin ng ibang kamulitan. Siyempre may due process din naman po sa kanila yun, Major. Tapos bago sila ma-dismiss o ma-demote, nakadepende sa gravity o ano, pati yung Tama po. hindi mapapasweldo, saka yung mga pagmumultahin, Major. Yes po, depende po yan. May suspension po tayo, may dismissal, merong one round demotion. Depende po sa kung ano yung gravity ng kanilang pagkakasala. Anyway, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel. Dapat Lieutenant Colonel na ba? Wala pa po, wala pa po. Siyempre kailangan na i-announce na natin dito para kami ang una. Wala po. Baka mausnod. Sige, manifest natin. Alright, maraming salamat. Maraming salamat, Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Mag-ingat pa, mag-ingat. Thank you, ma'am. DTTCMM, numero 1 sa aksyon. Weekend na talaga, partner, ano? Ay ako kanina, nakalimutan ko si Bert. Weekend na eh. Tapos, tapos, nung, ko naman nagsoso, hindi naman na kay Bert.
ganun talaga. Mukhang nasaktan natin. Ay, hindi kasi dapat partner eh. Oo, sasabihin. Babatiin mo sana. Kaya partner, nag-dumb down yung partner. Yun na lang kayo super Hindi ako ito, mukhang may kung ako magtatampo rin ako. Itong Mark, signs of aging daw, kaya nakakalimutan. Alam mo Mark, hindi ko na nga nababasa. I-request ko na nga next Ay, week eh. kasi ng phone. Hindi kaya lang partner kasi ang concern ko naman yung pangapapel. Siyempre pag pinalakihan ko, ni-request ko kay Abraham Ison, maraming papel na nakakahiya. No? Ilalapit ko na lang na gano'n. Alam mo partner, ang the best, pag pa-check up ka, pa-update mo yung grado ng mata mo. Ako, marami na Wala nagsasabi. hindi na-updated. Nagsasabi na sa pinapagalitan na nga. Susunod The na serve, the serve. Kaka na eh, no? Saka minsan hindi ko na makita talaga. Diba? Ay, nako. Pero nag-isip. Pero at least partner, hindi ko pa natutusok ng staple. Eh, baka sabi ko. Anyway, dyan lamang po kayo ha. Huwag po kayong bibideo. Mamaya-maya ho, makakasama mo natin si Attorney Cristina Conte. Kaugnay pa rin po nung decision kanina ng ICC. Ha? Dyan lamang po kayo ha. Magbabalik ko po sa Spot Report. Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Basta AM, TCMM. Yola Pascual po, sa Ubo at Hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na labidi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Phoenix Inglés, Therapy of Plemex 40 Consult your doctor ng dalang tema, tigilan mo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Christmas is here! Mga kapamilya, ito na! Magkikita-kita na tayo para sa pinakamalaking Christmas party ng CCMM ngayong 2025. Sa December 5, Cleves, pumunta sa Ayala Mall, Feliz, Marcos Highway, Barangay Amang, Rodriguez, Para sa CCMM Servisyong Kapamilya. Pwede na pumasok simula alas 11 ng umaga. At pagpatak ng alas 5 ng hapon, makikibanding na ang ating mga DCMM anchor at reporter. Sumali sa interactive games at makakatanggap ng mga regalo mula sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Meron tayong payong legal, aula leading, gupit, masahe, at mga booth kasama ang ating partner brand. Atid ka na ng pamaskong handog natin, kapamilya! May tulipon, may paglilipon, may kakamtika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong KCMM Public Service Team ang tinong naghahanip ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belvado at Liza Aquino at John Ashi Perez. Mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa KCMM Radio Control sa Isketa at KCMM Radio. Mga nagpapakang balita. General po ng National Union of Lawyer, NCR. Hindi po, Attorney Jeff Camaras po at Marlene Paciano. Welcome po rin sa programa. Magandang gabi. Talagang maganda. Oo, mama. Ma'am, itong moment ho, narinig ko na tatapos na ho yung pagbasa ho ng ICC kanina ni Presiding Judge Del Carmen Ibanez Caraxa. Kamusta ho yung ambiyanso dyan sa UP kanina? Go ahead po, ma'am. So, may tatlong grounds kasi yung approve talaga, to be technical about it. Every ground, binabagit nung judge kung denied or rejected.
bawat pasabing rejected. The defense has failed. The defense may palakpakan. At nung parang second round, umiiyak na eh. At sabi nga namin, nung dulo, parang magkakahalong iyak, saya, gutom nga yung iba dahil hindi na nakakain ng buong araw. Dahil halo-halo yung nararamdaman nila. Alam nila eh, alam niyo yun, alam ng utak mo, na mukhang mapapanalo naman natin ito, walang dahilan para baliktarin. Pero iba yung sinasabi ng katawan mo na takot anxious, kumbaga. Buti na lang, nagsara kami na mukhang magiging masaya yung pagsunod. Attorney, ano po ba ang ina-anticipate po natin? Kumbaga, ano po yung mga crucial sa mga inaapila ko ng kampo ng dating Pangulo na ina-anticipate o inaabangan po natin? Go ahead po, attorney. May isa na rin request si Duterte na na-reject ng pre-trial chamber. Katulad nito, unang na-reject yung interim release, sunod na na-reject yung challenge to jurisdiction. Sabi nila, wala namang jurisdiction yung ICC eh. At yun yung very interesting na kaharapin pa. Kung tungtong ito ng appeal chamber, nakatungtong na pala, sorry. Nandoon na, nakapagsabit na ng appeal brief. I would imagine, babasahan din ito ng decision in the next 2-3 months. Last month pa eh, yung parang submission sa court. They generally have 120 days to decide on matter. In any case, itong jurisdiction kasi, magbubura ang lahat kung wala pa ng kapangyarihan ng ICC na dinggin ang lahat ng ito. At may natitirang issue tayo sa pre-trial chamber. Yung isang mayor na issue ay, kaya pa ba ni Duterte harapin yung kaso? Business at trial. May mga deadlines yan sa December. At wala pang pasya ang pre-trial chamber, posibleng next year na yung decision siya. Ano mo mangyayari, attorney, kung sabihin na ho natin na masabi na hindi talaga siya fit to stand trial? Sino ho pwedeng mag-representa? Paano na ho ang trial? Well, the trial will have to be adjourned, quote-unquote. Ang equivalent sa siguro parang archive, nakabit din. Ang buti na lang ang tingin ng ICC just sa fitness to stand trial, dahil hindi naman siya medical situation, mas more legal situation siya eh. Ang tingin niya, dynamic yan, maaaring mabago kung maiba yung sitwasyon mo. Kaya sabi mo, hindi ako pwede dito sa detention facility kasi masyadong malamig. Eh kung baguhin yung sitwasyon, at kunyari, daling ka sa Maldives, daling na-interim release ka, kung kunyari, puputi na ba yung kalagayan mo? Every 120 days, pwede i-check yung medical condition. At the same time, ito din, para ipapasok ko na to, huwag naman nakakalito, no? Dito na po. They would also have to check the conditions of detention. If they remain, kumbaga valid or if they remain necessary. Necessary bang manaliliyan sa loob? Kaya, sa totoo, mas tatanungin ka, okay ka pa ba dyan? Are you assuming well, medically, etc. So, kung hindi ka fitness to stand trial, pa-archive pa, push back lang Attorney, paano ito? Yung mga appeal, ano ito? Ayan, so na-trap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.